Ito na nga yung araw na pinakahihintay naming mag-asawa, ang araw na sa wakas ay malilipatan at makakatawid na kami dito sa aming bahay. At syempre, ang pinaka-espesyal na bagay para sa araw na ito ay ang maihandog at maialay na namin itong bahay sa Panginoon na siyang nagbigay at ginawang posible itong pangarap naming bahay. Kaya naman today, we honor and acknowledge His presence in this house. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna din sa inyo ang ilang kaganapan sa aming paghahanda para sa aming house dedication. Nag-arkila lang kami ng tent, lamesa at mga upuan dahil meron naman kaming malawak na space pa dito sa aming bahay. Kaya dito na lang namin ipapaset up yung mga lamesa at upuan para dito nakakain ng aming mga bisita. Tapos ang pagkain naman na aming ihahanda ay nagpaluto na lang kami. Buti na nga lang at meron kaming Kuya Nards, Ate Bebe at Kuya Doming na maaasahan at laging to the rescue. Mga kamag-anak nga sila ng Mr. Ko at sila palagi yung naaasahan namin sa pagluluto kapag kami ay may mga ganitong okasyon sa bahay. Kaya naman kami pong mag-asawa ay nagpapasalamat sa inyong palaging pagtulong sa amin at sobrang laking bagay po nito para sa amin kaya hindi po namin ito makakalimutan. Inabukasan nga ay madaling araw nang kami tumawid mag-asawa at ginawa ang traditional way na tawid bahay kung saan may dala kaming asin, asukal, tubig at bigas. Ang aking biyanan nga pala ang abala sa paghahanda nito para sa amin. At maraming salamat nanay sa lahat ng suporta nyo sa aming mga planong mag-asawa. Sobrang blessed ko po sa buhay nyo. Ang nanay din nga pala ang nagsabi na maglagay kami nitong timba na puno ng tubig na may bulaklak para sa mga gustong maghagis ng barya. At sila na nga po yung unang naglagay ng barya dito. At marami pa din ang sumunod na naglagay. At kada may dumarating kaming bisita ay pumapasok muna sila sa loob ng bahay at yung iba nga ay naguhulog din muna ng barya. Maaga nga din kaming nagayak ng pagkain para naman kahit maaga pa at may dumating na bisita ay pwede na silang kumain kahit hindi pa nag-uumpisa ang house dedication. Pero maya-maya pa nga ay dumating na din ang pastor na magde-dedicate ng aming bahay. Bilang panimula nga ay nag-share muna kaming mag-asawa ng aming maikling testimony sa kabutihan ng Lord sa buhay namin. Maluha-luha nga ako nagsasalita dyan dahil nagiging emotional talaga ako kapag naaalala ko kung paano ginawang posible lahat ni Lord yung pangarap naming bahay. Sobrang thankful, grateful, and blessed namin dahil kung wala yung grace ni Lord, wala din itong bahay. At pagkatapos ko nga mag-share ay nag-umpisa na din si Pastor sa pagdededicate nitong bahay at pagkatapos nga ipinag-pray na din. Napakadami din nga naming naging bisita kaya kaming mag-asawa ay masayang masaya. Sobrang nakakataba ng puso ang makita na lahat ng mga inaasahan naming pupunta ay nakarating at higit sa lahat yung mga unexpected na makakapunta ay nakapunta pa din para makiselebrate sa aming mag-asawa. Andyan po ang family ko, both sides, family ng tatay ko at family ng nanay ko. Andito din po lahat ng pamilya ni Cesar. Yung amin pong mga kaibigan, church family at iba pang mga kamag-anak ay nandito din. At nagpapasalamat po kami sa inyong pagpunta. Sobra niyo po kaming napasayang mag-asawa. Sobrang saya po naming makasama kayo sa isa sa pinaka-importanteng kaganapan sa buhay namin. At hindi po namin makakalimutan ang oras at panahon na inilaan at ibinigay niyo po para sa amin. Ginawa nga din pala namin itong paghahagis ng barya. Ginagawa nga daw ito sa house blessing. Hindi ko nga din agad yan naalala kasi dapat daw after na i-dedicate ng pastor ang bahay, ay kasunod daw itong paghahagis ng barya. Pero hapon na nung maalala ko kaya kakaunti na lang din ang bisita na natira. Pero naging masaya pa din naman at madami pa din naman ang nakalimot ng barya. At dito na nga natapos ang aming house dedication. Thank you Lord at nakaraos na kami at matitirhan na nga namin itong bahay.